Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Simulan po natin, atensyon sa ating po mga mamang tsuper. Paalala po para sa mga nakakalimot po mga motorista dyan po sa dumadaan sa Commonwealth Avenue sa lungsod po ng Quezon. May speed limit po dyan na stricto po itong ipinatutupad. Kung nakalulusot kayo doon, abay ngayon po hindi na kayo makakawala ho sa camera ho ng Kilos Pronto. Dahil ang operasyon po ng MMDA, ang Metro Manila Development Authority, para tutukan ang mga pasaway na motoristang lalabag sa naturang batas, naaktuhan po ng KP. Panoorin po natin. Binansagan noon ang kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City bilang killer highway. Sa laki at lawak na lansangan na may sukat na 12.4 kilometers, hindi mapigilan ng mga tsuper na sagarin ang silinyador para humarurot. Kaya malimit ang aksidente rito, kadalasan may nagbubuwis ng buhay. Pebrero taong 2013, nang simulan ng Metro Manila Development Authority ang pagpapatupad ng speed limit sa Commonwealth. Sa naturang batas, 60 kph lamang ang maximum speed na pinapayagan sa lahat ng klaseng ng sasakyan. Kamakailan lamang naaktuhan ng Kilos Pronto team ang grupo ng MMDA na ito sa kanilang anti-overspeeding operation. Gamit ang speed gun, pumwesto ang isang operatiba sa ibabaw ng overpass. Tinututok niya ito sa mga paparating na sasakyan at nadedetermina ang takbo nito. Sa oras na may naispatan siyang matulin na sasakyan, agad niya itong iniraradyo sa mga kasamahan sa baba para harangin at sitahin ang mga pasaway. Truck. Double check nyo lang, ayan na. Ayan na, nagpakita. Yung nasa likod ng truck. UP ba yan? UP, positive yan ha. 70 km per hour ang tinatakbo ng UP Express. Ang mga tsuper naman na nahuhuli, may kanya-kanya raw palusot. Sabi po nila, nakalimutan. Pangalawa po, emergency. Tulad ng paghabol sa trabaho, emergency, sa hospital po, ganun po. Hindi raw madali ang trabahong ito para sa mga operatiba dahil may ilang driver na gagawin lahat, huwag lamang mahuli. Yung motor naka-headlight on, 79, naka-18 kilometer. Ayan o, ayan o, ayan, pakto na. Minsan nga po nakatayo kami dyan, marami pong mga driver, lalo na po driver ng mga SUV naman po ang karamihan na gano'n, yung pinapahagingan kami. 1,200 pesos ang multa sa bawat matitikitan ng overspeeding at suspensyon ng lisensya ang parusa sa ikatlong pagkakataon na masisita. Paalala sa motorista, relax lang sa pagmamaneho. Ang kaunting minutong abala, may iwas ka sa disgrasya. Ako, kung di ako nagkakamali ho, paggabi ho at madaling araw, yung po mga naglalaki ang bus, talagang hindi ho 60 ho kph ang kanila pong speed limit ho dyan. Mukhang pumapalo ho sila ng mga 100, kaya bantayan ho ninyo, mga gabi at madaling araw. Mainam po na may nagmamatsyag po sa Commonwealth Avenue, pero ang problema po dyan, kung hindi ako nagkakamali, iisa lamang po ang speed gun po ng MMDA. Kaya alam ng ilan po natin mga motorista kung saan po nakapwesto ang mga constable. Ito ang mungkahi ko sa MMDA po gawing unpredictable po ang inyong pong pupwestuhan ng traffic enforcer. Pangalawa, dagdagan po ng speed gun para two-way pong pagbabantay. Meron pong papunta ng circle at meron rin papunta ho ng Fairview. Pangatlo at panghuli ito, kung umiiral naman po yung non-contact apprehension, ay tiyak na masasapul nyo sila sa CCTV. O di kaya gawing batayan ang video ipapadala ho ng ilan po natin mga concerned citizen at idaan po yan sa adjudication at padalhan na lamang po ng citation yung mga violators. Siguradong susunod at susunod po sila sa inyo pong batas po dyan sa trapiko.